Ikaw ba, sa lugar mo, bumalik ka mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Tayong lahat, saksi sa tapang at galing ng pamamalakad at pamumuno ni Pangulong Duterte. Yung panahon niya, yung mga delikadong lugar, tumahimik dahil sa liderato ni Dugong Duterte. Dati pag umuwi ka, nag-aalangan ka dahil baka may mangyaring krimen na wala nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga takot nung panahon yun, tayo ba, taong bayan, takot pa tayo ng panahon yun? Sino ang mga takot? Mga adik at pusher. Sino ang mga takot? Ang mga kriminal. Ngayon, bumalik na naman. Di po ba? Pag ako nakikipag-usap sa mga waiter, security guard, namamasada, anong sinasabi nila? Dati ho, tahimik na sa amin. Noong panahon ni Duterte, na wala pong inuman sa kalye, hindi po kami nangangamba, umuwi ng madaling araw. Pero ngayon, sir, sabi nila, bumalik na naman. Bumalik na naman ang sitwasyon na ayaw nila. Meron nga po lumapit sa akin. Babae, nagtitinda-tindera. Niyakap pa ako. Ang sabi, sir, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Suportado ka namin. Ang sabi ko sa kanya, ikaw ba, sa lugar mo, bumalik ka mga adik? Ang sabi niya, opo, ang dami na namang zombie sa lugar namin. Ito, magugulat kayo sa aming pong kumpanya. Noong panahon ni Duterte, nag-testing sa droga. Wala. Nagpositibo. Meron isa, dalawa nagpositibo, natanggal sa pwesto. Dahil yun ang usapan. Yun ang kontrata nila na hindi pwedeng gumagamit ng droga. Ngayon kailan lamang nagkaroon ng testing. Nagulat ako, 20 ang positibo sa aming kumpanya. Pero dito kayo magugulat. Pagdating ng krame, confirmation, binabaan ang level ng shabu sa dugo. Kaya lahat pumasa na naman. Iba ang ginawa ng krame doon sa level ng shabu sa iyong dugo na kahit ka positibo sa shabu ay pwede kang pumasa sa confirmation. Kaya mamahil yan ang sinasabi nila na kumunti ang adik ngayon dahil itinaas na nila ang level ng pagiging adik. Bakit hindi nila itataas? Dahil ang Pangulo natin mismo ay kayo na po ang nagsabi.